Mga bay, welcome back ulit sa ating channel, and sa video ito, pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba makakapasok sa World Cup ang Gilas Pilipinas. Okay? So, alam naman natin after ng Australia game, nung nakarang araw is pasok na tayo mga bay, no, sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, kung makikita niyo dito sa Group A, yan, may nakalagay dito, second round, pasok tayo. So, top 3 teams mula dito sa Group A ang pasok na sa second round. So, tanggal na dito yung Guam mga bayan, no? Since 0 wins and 4 losses sila. And ang current standing natin dito sa Group A is tabla tayo sa New Zealand with 2 wins and 2 loss. Pero number 2 yung New Zealand kasi tinalo tayo nila and mataas yung ibang stats nila compare sa Gilas Pilipinas. And syempre number 1 yung Australia with 4 wins and 0 loss. So ngayon mga bay, paano nga ba mapasok ang Gilas Pilipinas sa World Cup? So since pasok na tayo sa second round pero meron pa tayong window 3 mga bay, ano, which is makakalaban ulit natin yung Australia at New Zealand doon naman sa home court nila. Okay, pero yung games na yon, hindi ibig sabihin na pasok na tayo sa second round, is non-bearing na yung mga games na yon. Okay, so hindi yun non-bearing games mga bay, kasi kailangan din nating manalo sa window 3 kahit na isa man lang, or kung kaya talunin yung Australia at New Zealand, maka 2-0 tayo sa window 3 para mas malaki yung chance natin makapasok sa World Cup. Kasi yung win-loss record natin mga bay, no, is may carry over yan siya doon sa second round. Okay? So, pagpalagay natin sa window 3 is, ang worst case scenario natin sa window 3, hindi tayo manalo sa Australia and New Zealand. Ang magiging win-loss record natin papasok ng second round is 2 wins and 4 losses. So, ang Australia naman dyan, magiging 6-0 sila. Habang yung New Zealand naman, makakalaban nila ulit yung Philippines and Guam. So, automatic win na tong Guam. And yung Philippines, sabihin natin matalo nila yung Philippines, 4 wins and 2 losses yung New Zealand. So, baliktad yung magiging record natin sa New Zealand. Ngayon, sa window 3, ang pinaka-importante dyan is masilat natin yung New Zealand kasi yan yung taga yung may pag-asa tayong manalo kahit nasa home court nila. Mas malaki yung chance nating manalo sa New Zealand compare sa Australia. Sa Australia, automatic, doon tayo realistically, hindi talaga natin matalo yung Australia. Hindi nga natin siya natalo dito sa home court pa natin. Paano pa kaya kung doon pa sa home court ng Australia? So, malabo na yan talaga. So, automatic may isang talo na tayo dyan sa Australia sa window 3 unless may milagrong mangyari talaga mga bay, no? Yung New Zealand, kailangan natin silang matalo talaga sa window 3 para tumabla ulit tayo ng win-loss record sa kanila. Kasi pag natalo natin ang New Zealand and natalo naman tayo sa Australia, magiging 3 wins and 3 losses tayo parehas sa New Zealand. Kasi kung manalo sila sa Guam and matalo sila sa atin, magiging 3 wins and 3 losses tayo papasok ng second round. Okay, tabla tayo sa New Zealand. Ngayon, paano ba tayo mapasok sa World Cup nito? So, papasok ng second round, mami-merge tayo sa ibang grupo, which is yung ka-merge natin na group is yung Group C. Yan, makikita natin dito sa baba. So, yung nasa Group C is Jordan, Iran, and Syria. Yan yung tatlong teams na pasok na din sa second round. So, yan sila yung maka-merge natin na group. So, tatawagin tayong Group E yata. Ayan. So, Group A and Group C. Ayan. So, magiging Group E tayo and then yung Group A mamamerge sa Group D and magiging Group F sila. Okay? So, ngayon, pag na-merge na tayo, ang mga kalaban na lang natin sa second round is yung mga teams na nasa Group C, which is yung Jordan, Iran, and Syria. So, hindi na natin makakalaban ulit yung New Zealand and yung Australia. So, kung titignan natin sa Group C,
kung ano yung magiging standing natin. Kung halimbawa maging 2 wins and 4 loss tayo, matalo tayo sa dalawang games natin sa window 3. So check natin dito sa group C kung sino yung top 1 team dito, which is yung Jordan. So malamang mag si 6-0 siguro tong Jordan, or kung makasilat yung Iran, makabawi sila sa Jordan. Ayan. So posibleng Jordan yung number 3 papasok sa team rankings natin sa Group E. Ayan. So para tumaas yung ranking sa atin dito mga bayan, no, sa Group E, papasok ng second round, kailangan talaga nating matabla yung New Zealand sa 3 wins and 3 loss. And manalo sa 3 games kontra sa Iran, Syria, and Jordan. So yung Syria, I think automatic win na tayo dyan. Jordan and Iran, yan, hindi rin madali yan. Sabihin natin 50-50. Pero kung masira tayo ng isang talo sa mga teams na yan, medyo malabo tayong makapasok sa top 3. Okay, kasi para makapasok tayo sa World Cup, dapat pasok tayo sa top 3 sa group natin sa second round, which is yung Group E. Ayan. So, sabihin natin sa Group E sa second round, automatic number 1 na dyan yung Australia. So, ang paglalabanan na lang dyan is kung sino yung second and third. And posibleng yung mag-second pa dyan yung New Zealand. So, ang possible scenario natin dyan talaga is yung third spot sa Group E. Yan na lang talaga yung pag-asa natin. Okay, kung sakali namang hindi natin makuha yung top 3 or yung third spot sa Group E, meron ba tayong pag-asa mga bayano na mapasok sa World Cup in case na hindi tayo mag top 3? Kasi medyo mahirap-hirap din yung Group E. So, realistically, ang maglalaban dyan para sa third place is Philippines, Jordan, and Iran. Okay, depende kung undefeated, papasok ng Group E yung Jordan, posibleng sila yung mag third place sa Group E. Kahit na matalo natin sila ng 2 beses. Ayan. So, may chance tayo, posibleng matabla natin sila, depende sa kahinatnan ng laban natin sa Jordan, Iran, and Syria sa second round. Kung magte-third place pa tayo. Pero kung hindi tayo mag-third place, meron ba tayong isang chance o isang paraan para mapasok sa World Cup? So, yun is yung makuha natin yung best 4th place team. Ito sa group natin, posible nating makuha to. Ayan. Kung hindi tayo makapasok ng top 3, posibleng paglabanan natin ng Iran at ng Iran at Philippines. Okay? Kasi mahirapan din yung dito. Yung Iran and Jordan kasi makakalaban nila yung New Zealand and Australia. And then aside sa Gilas Pilipinas. So medyo mahirapan yung Iran and Iran at saka Jordan na makakuha ng panalo sa second round. Okay? So yan yung mangyayari. So itong best 4th place team mga bayno is ito yung sa dalawang group na to, sa Group E, sa second round, and sa Group F. Kung sino yung may best record sa 4th place sa pagitan ng Group F and Group E, automatic makapasok sa World Cup. So, basically 7 teams lang yung kailangan. Kasi 8 teams yung kukunin sa Asia region, pero automatic pasok na yung Qatar kung whether pumasok sila ng second round or hindi, kasi sila yung sa Qatar kasi gaganapin yung World Cup. So, meron silang host advantage. So, 7 teams na lang yung maglalaban-laban papasok ng World Cup. So, ganyan yung mangyayaring senaryo mga bay para mapasok yung Gilas sa World Cup. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.